mula po sa Cotabato City. Ito po yung pinusuan, isang long range locator, triple antenna at isang single antenna, isang aurometer. Isang triple antenna, isang single antenna ay pwede po silang pag-asawahin. Papagtaas pa rin po natin. Muli ko po ibinabahagi sa inyo kung paano po itinataas. Kailangan pag itinaas po yan, dapat hindi po yan tagilid. Dapat libilado po yan, pantay po yan. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katiits. Ito po yung pinusuan ng ating pong sa katiits mula po sa Cotabato City. Ito po yung pinusuan, isang long range locator, triple antenna at isang single antenna at meron din pong isang aurometer. So mga kababayan, kapag meron po kayo nito, isang triple antenna, isang single antenna ay pwede po silang pag-asawahin. At hindi na po natin kailangan ng Japanese one dahil meron na po tayong aurometer. So kapag meron po kayong dalawang pirasong single antenna, kailanganin nyo na lang po ng isang aurometer. So kapag isang single antenna ang iyong pinusuan, kakailanganin mo po siya ng isang Japanese one. So ito yung kagandahan mga katiis, mga kababayan, na kahit sa mga ganitong pamamaraan na manual na locator ay kumpleto na po yan. Sa 3 pirasong yan, kahit hindi ka na po magdagdag ng ibang gamit. So mga kababayan, mga katiis, muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po demo kaalaman na pinusuan po ng ating katiits mula po sa Cotabato City. So ito pa rin po mga kababayan, mga katiits, ito po yung isang single antenna at isa naman pong triple antenna na kapag hinila mo po yung antenna niya, dapat yan po ay hindi nyo po bibiglain at protect lang yung paghila at syempre yan po ay bala-bala pa rin. Lahat po ng locator, maging triple antenna, isang single antenna at isang aurometer ay bala-bala pa rin po yan. Dito mo po ibabalahan at yung pagsabay mo silang gagamitin, isa lamang po yung iyong babalahan. So nakadepende na po yan sa iyo kung ano po yung iyong ibabala, ano po yung iyong hahanapin. So mga kababayan, ito po yung gold ring na 24 carats na siya kung gagamitin bala sa ating pong triple antenna. Mahalin po dito na po pwede nyong balahan. Kung kayo po ay kanan, hahawakan nyo yung triple antenna sa kanan po yung bala. Kung gusto naman po ninyo na sa single antenna, ito po yung babalahan. Kung ikaw po ay kanan mo po yan ilalagay. O kaliwa ka, sa kaliwa mo po ilalagay yung bala. So mga kababayan, ganun po yung paggamit natin. At meron din po ako dito ilulukit mga kababayan. Ito po yung bracelet na 18 carats. Gamit po natin ang pares na single antenna, isang triple antenna. At ito naman po yung lulukit ko, 18 carats na bracelet. Yan. So ito pa rin mga kababayan, mga katiits, ito po yung kagandahan na pwede silang pang-asawahin. Yan. So yung pwede pong 2 pirasong single antenna, isang pares, at pwede rin pong itong isang pares na triple antenna at single antenna. Ang kagandahan pa rin kapag triple antenna, so pangmalayo pa rin siya at kahit nasa tubig o kahit itong single antenna, basta nasa tubig po yung items na kahit napakaliit po yan, mag-isa hikaw yan o ring, kahit nakabaon niya sa tubig ay may kakayanan pa rin na mag-locate, magturo ito pong ating locator. So mga kababayan, ito pa rin, wag nyo pa rin kakalimutan itong pagpahid ng dulo ng antenna, malaki po yung may tutulong niya. So ito pa rin, sa paghawak pa rin po natin, kapag gagamit na po tayo ng locator, kailangan focus na po yung ating kaisipan, hindi po naglalayag. So ganyan, focus lang, concentrate. At ngayon, isa sa puso po natin yung paglocate, dadamahin natin kumbaga sa pagkain, nanamnamin po natin yan. So mga kababayan, ito pa rin, papagtaas pa rin po natin. Muli ko po ibinabahagi sa inyo kung paano po itinataas. Kailangan pag itinaas po yan, dapat hindi po yung tagilid. Pag itinaas po yan, dapat libilado po yan, pantay po yan. Kasi pag kaya na yung tagilid, pwede po yung kumaliwa, kumanan, wala po yung direksyon. Ganun po yung pagtaas din sa kaliwa. Pag itinaas mo yan, dapat yan nila sa tamang taas. Libilado pa rin yan. Pag itinaas mo, pondo, tamang taas po yan. Hihintay mo yung kanyang paggalaw. So pa rin mga katiis, mga kababayan, sanayin nyo po yung inyong sarili sa paggamit po natin ng ating locator. Lalo na kung yan ay dalawang gagamitin mo, sabay po sila dapat gagalaw dyan. So pares po silang iniilan ng aura ng gold.
So ganyan po yung paggalaw. Yan, ng atin pong locator. So ganyan pa rin yan. Doon pa rin po siya tuturo. Yan. Doon pa rin mga katids. Doon pa rin po yan. At kapag tinustusan po natin yan, papunta pa rin yan doon sa ating pong target na yan. So ito pa rin yan. Yan. Doon pa rin po siya nabaling. Wala po iba ituturo yan kundi yung pong ating target. So doon pa rin po yan. So kapag naramdaman mo po na hinila na pakanan, yan, mayroon ka ng idea na kahit hindi mo isundo yan hanggang doon, bumalik ka na lamang. At kapag bali mo po yan, doon na po yan tuturo. So ang mahalaga po yan, alam mo kung saan po yan magtuturo itong ating locator. Ito yung kagandahan pa rin mga katids, mga kabayan, na kahit isang single antenna, isang triple antenna, kapag tinapatan, ito po ang ating target, yan, ay magkukross pa rin po siya. So yan, magkukross pa rin po yan. Ito po yung pagkakaiba na pagkapares na rin po siya. So nandiyan po, makikita po natin yung pag-cross po ng ating dalawang pirasong locator. So kailangan yung paggamit po natin ng locator, kapag nag-cross na po yan, so malalaman na po natin dyan yung tamang tinatapatan po natin ng aura ng gold, lalo na kung ang bala mo dito ay gold. At mahalaga doon mga katids, mga kabayan, na kapag nalaman mo na yung aura, yung nilalabasan ng gold, aura ng gold, so dapat dyan i-estimate mo na po yung lalim. At i-estimate mo rin po yung lapad ng deteksyon na doon po ginagamit yung pong ating aura meter. So ito pa rin mga katids. Ito po yung ibala, ito po yung triple antenna. Yan. Ano po yan, tuturo. So tutustusan mo lang katids kung po siyang kukontrahin sa paggamit pa rin po natin ng triple antenna. So kaganoon din po yung mga battery operated na kahit di battery po yan, na kusang gumagalaw. Dahil may battery siya. So pag kinontra mo, hindi rin po siya magtuturo kung saan po yung kanyang nilolocate. Ito rin, pagka tinapatan po yan. Yan, ito pa rin. Ito po yung pagkakaiba ng triple antenna na kapag tinapatan po yan, mga katids, nasa tapat po yan. Yan, pagka bumuo na po siya ng cloud, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Yan, ito pa rin. Ito po yung pinusuan ng ating katids. Wala po sa Cotabato City. Isang triple antenna. At ganoon na rin po itong ating isang single antenna at maging isang aura meter. So mga kababayan, mga katids, kapag ikaw po ay malakas, yung ground mo, yung magnetic field mo, yung pulso mo, kapag okay na po yan sa mga katids po natin na magaling sa pagpapagalaw po ng locator, professional na, malakas po yung kanya magnetic field, yung ground niya, kahit hindi po ilagay dito sa balahan, kahit kapit mo lamang. So yan po ay mayroon na tayong ground. Kailangan pag hinawakan mo po yung isang bagay na ibabala kahit hindi mo ilagay dito, kailangan niya na hindi rin paluwag-luwag, hindi bihipit, hindi luwag. Kailangan pag pinisil mo yan sa gitna ng palad, dadamahin mo yan, pakikiramdaman mo siya sa puso mo para makuha mo yung konektado, yung ground niya, para yun po yung magtutulak sa ating pong locator kung ano po yung kanya kahanapin. So, ito pa rin mga katids, kailangan pisil po yan at yan po ay kung saan tuturo doon. Ayan, wala po iba ituturo yan, basta malakas po yung iyong ground, malakas po yung iyong magnetic. So, doon pa rin po yan. Yan. Yan, doon pa rin po yung tuturo. At kapag ito po ay ating tatapatan, so, mga kababayan, mga katids, yan. So, ganoon pa rin po yan. Yan. Ito po yung ating signal locator na kapag tinapatan po natin yan, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Kailangan higpit lang mga katids kapag hawak kayo ng bala. So dapat isila sa puso nyo, dinadaman nyo kung ano po yung hawak ninyo. Dahil yan po yung kukulikta. Yan. Ito pa rin mga katids, mga kababayan. Ito po yung pinusuan ng ating katids mula po sa Cotabato City. Yan. So ito pa rin, mayroon pa rin pa tayo lulu. Hindi mo, ito po yung kasama sa pinusuan po ng ating katids. Tatlo ito po mga katids. Isang triple antenna, isang single antenna, at isang aura meter. So ang aura meter po, isa ito sa napakahalaga. Tulad pa rin po ng ating binabahagi kahit may paulit-ulit. So mahalaga talaga mga katids. So, dapat hindi po kayo mawawala ng aura meter o kaya po yung Japanese one. Depende na po yan sa inyo po kukunin na gamit. Kung ang kukunin po gamit ay single antenna o yung triple antenna, so kailangan po natin ng aura meter. So yan po yung mga katids. Ito po yung ating aura meter.
na kapag kabubagsak po yan, doon pa rin po yan pupunta sa ating pong target. So ang ating arometer po ay hindi pang long distance. Yan po ay pantutukan lamang. Pag malapitan lang po yan, doon lang po yung ginagamit. At yung pagkatinapatan po yan, na naka-counterclockwise siya, yan po yung pagkakaiba na kapag yung arometer na ginagawa po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog, pag tinapatan mo, nagka-counterclockwise siya. So yun po yung pagkakaiba, na kapag yung iba, naka-steady lang yan. So muli po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po yung pinusuan ng ating isang katiits mula po sa Cotabato City. God bless po at pagpalain kayo ng maraming biyaya. Higit po ang isang magandang kalusugan. So mga kababayan, mga katiits, maraming salamat po.